Kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control projects. Magkakasama natin si Navotas Representative Toby Tiangco. Magandang tanghali po sa inyo, Congressman Tiangco. Yes, magandang tanghali, Cheryl. Kakakausap lamang din po namin kay Congressman Garbin, ano? At may mga sinabi nga po siya at kinol yung attention about the budget on your district. Pero bago ko puntahan yon, Kong, hingi lamang po kami ng dagdag na detalye muna dito sa inyong ginawang pasabog sa Senate hearing. Nabanggit nyo ang small committee nga na naglalagay ng dagdag na alokasyon matapos ang second reading. Paano ito gumagana at bakit importante rito ang papel ni Congressman Zaldico? Cheryl, I hope you understand. Sagutin ko muna yung maparatang nila, no? Okay. Alright, Sabi nila, nag-insert daw ako ng 529 million doon sa budget. Hindi ko magagawa yan, Cheryl, kasi hindi naman ako member ng Committee on Appropriations. Ang nakakapaggawa lang ng pagsingit ay membro ng Committee on Appropriations na nasa BICAM, okay? Liwanagin ko, mali yung statement ko kanina. Member ako sa Committee on Appropriations, pero hindi ako member ng Committee on Appropriations contingent sa BICAM. Ang dinipensa ko lang na department noon sa Kongreso ay DA, Office of the President, tsaka DSUD. Pero, ang makakapagpasok lang ng insertion ay membro ng BICAM. Never ako naging membro ng BICAM sa buong time ko sa Kongreso. First 9 years, itong susunod, never ako naging member ng BICAM. Number 2, nag-request ako ng 1.269 billion na dagdag na pondo para sa syudad ng Navotas. Pinakita ko yung request kasi wala akong tinatago. Pinakita ko kanina per item kung ano yung may request. Out of the 1.269 billion, 529 million ang naaprubahan ng BICAM. So hindi ko po ito insertion, yan po ay approved ng BICAM. Number 3, sinasabi niya, out of the 529 million, meron daw St. Timothy doon tsaka SIMS na yun kasama sa kontrobersya. Okay, doon sa nadagdag sa BICAM, walang St. Timothy at SIMS. So kasinungalingan yung sinasabi niya. So pinahanap ko sa district engineer, nasaan ba yung St. Timothy at SIMS? Nahandun pala siya doon sa NEP budget. So sa original budget pa lang, na-propose ng Executive Department, nahandun na kaagad yung projects na pinalalunan sa bidding ng St. Timothy at SIMS. Tapos pinakita ko kung ano yung accomplishment ng St. Timothy, pinakita ko kung ano yung accomplishment ng SIMS. Okay? Sumunod, never ako nakikialam sa bidding ng DPWH. Hindi nga ako nagtatanong kung sino ang mga nanalong contractor until the time na nilabas ni Presidente Marcos yung top 15 contractors. Siyempre, gusto kong malaman kung merong proyekto yung mga yon. So doon ko lang nalaman na merong St. Timothy at iba-iba pa. Ngayon, tinanong ko yung district engineer, sigurado ka ba na yung mga proyekto nito ay okay? Sabi niya, oo. Tsaka, sir, wala naman tayong magagawa. Sila yung lowest na nanalo sa bidding. Pinakahuli, sabihin na natin may problema sila sa ibang lugar. Pinakita ko po sa video yung mga dike namin doon sa Navotas na binabangga ng malalaking barko. Kung nakita nyo naman, kung gaano kalaki lang yung nasisira despite the fact na binabangga ng malaking barko. Bakit ba niya ako ginaganito? Ginaganito niya ako kasi isip siya ng isip ng palusot paanong iilag si Congressman Zaldico dito sa issue na to. At pati naman yung TRICOM namin doon sa Infrastructure Committee doon sa House, ang tanging layunin nun is magsisi ng ibang tao, humanap ng mali sa ibang tao, wag lang masama si Congressman Zaldico doon sa gulo na yon. Yun lang yun. Meron pa po siyang sinabi na yung pinuna niya, yung inyong dating, nung 2025 ay nasa 1.5 billion daw ang inyong budget. Now, 2026, nasa 5.3 billion daw ang flood control project sa Navotas. Okay, number 1.
yung flood yung total ng project sa Navotas is for the 2026 is yes, tama 5 billion, no? Ako ba naglagay nun? Cheryl? Or yun request ko tapos pumayag yung departamento. Siguro kaya pumayag yung departamento dahil nakita lang walang kalokohan yung aming mga proyekto. At syempre, mas madami akong nadalang proyekto sa aking lugar, mas pagmamalaki ko nga yan hindi ko nga tinatago Di ba, lahat kami, Cheryl, pag hiningan kami ng request, binibigay namin lahat ng request. Sana mapagbigyan. Okay? Bakit ba namin kailangan ng napakalaking proyekto dito sa Navotas? Dahil kami ngay laging binabaha, di ba? We have 15 kilometers ng ilog, dagat. Yun yung total. Alam nga naman hindi ako, mas may problema naman kung hindi ako humingi ng proyekto para sa Navotas. Pero, request namin yun, request ng district engineer, tapos, in-approve ng executive. Anong siningit ko doon? Wala. Di ba? Transparent. Kahit yung submission ng district engineer ko, nakita ko yung mga projects requested. Hindi sikretong request yan. Transparent. Lahat po lagi, pag meron akong request o may request yung district engineer, sinisigurado namin na transparent. Walang tinatago, di ba? So, walang masama doon. At alam mo, Cheryl, katulad yung coastal dike namin, it took 16 years bago matapos. Di ba? Ang problema sa flood control project, pag hindi tapos, hindi naman pinapakinabangan ng tao Tsaka gaano katagal kami naghihintay para makagawa ng flood control project sa Navotas. So hindi naman yung dami ang mahalaga dito. Ang mahalaga kung yung linalagay na pondo ay pinapakinabangan ba ng tao. And we've waited 22 years for this, Cheryl. Bakit sinasabi kong 22 years? 22 years po, kalaban ko lagi ang administrasyon. Alam mo naman, pag kalaban mo yung administrasyon, hindi ka makaka-request kahit kailangan. So, since napagbigyan kami ngayon at napakinggan yung request ng mga Naboteño, ano naman kasalanan namin doon? Ang sinabi rin po ni Congressman Garbin ay kaya nyo ginagawa ito ay nagkaroon kayo ng interest or may interest kayo bilang House Speaker. Ano po ang sagot nyo dito? Kahit magpalit sila ng House Speaker ngayon, sinasabi ko na hindi ko tatanggapin yung House Speaker. Okay, totoo, nung una may mga kumakausap sa akin na kung papayag ako mag-House Speaker. Ang sabi ko sa kanya, kung yan yung will ng majority of the House members, ay sige, before the SONA yon. Pero sa ngayon, hindi ko tatanggapin yan kahit magpalit sila ng leadership. So maliwanag yun. Diba? Tsaka ano naman, assuming, pero sinasabi ko nga hindi. Assuming gusto kong maging House Speaker nun, anong connection nun sa sinasabi ko? Ang importante, totoo ba yung sinasabi ko o hindi? Yun naman yung issue dito ngayon Congressman Tiangco, with all these, ito pong nangyayari na isisiwalat, I understand you're there sa Senate and thank you for making time. Siguro, Cheryl, ang mas mahalaga, kung yung request ko na 5 billion, lahat para sa Navotas, walang problema yon. Bakit si Saldi ko, meron siyang 13 billion na kung saan-saan niya dinala? Diba, ito para sa Navotas naman to. Ano naman masama? Pinagmamalaki ko nga At lahat ng speeches ko, lahat ng post ko, sinasabi ko lagi, sisikapin ko makakuha ng mas maraming pondo. So nakakuha ko ng mas maraming pondo ngayon, di masaya ako, masaya yung mga Naboteño. Ano naman ang masama dun? Congressman Toby, may mga pangalan na naisawalat kanina sa Senado. Sa lahat na nangyayari ngayon na investigasyon, ay paano po maaapektuhan ng lahat ng ito ang liderato sa House at Senate? Ay, hindi ko alam. Ayoko na. Sabi ko nga sa iyo, Cheryl, I cannot comment on the Senate, no? I am not part of the Senate. I cannot comment on the matters of the Senate. I am a member of the House. Alam mo, hindi naman ganun kadami yung nakikinabang. Mas marami pa rin congressman ang matitino. It's up to them if they want to protect the integrity of the House or they want to
gusto nila tumahimik kasi ayaw nilang madamay doon sa mga protekta sa ilang tao. No, hindi ko desisyon 'yan eh. Nasa kanila 'yon. Okay? Pero ulitin ko, kung magkapalit man ng leadership, sinabi ko na hindi ako interesado, wag niyo na ako isama diyan. Pero meron po bang mga lumulutang na mga o naririnig kayo na kwento o usapan sa mga kapwa kongresista sa loob ng Kongreso na nandoon yung pag-iisip na sandali lang, yung integridad ng Kamara ay naapektuhan na it might be time to think or reconsider of a new leadership? Hindi, worried talaga sila. Sinasabi nila na parang may problema na yung reputasyon, hindi lang ng House, puti ng congressman. Pag sinabi mong congressman, parang may negative connotation na, di ba? So, worried sila. Ang problema is, will they have the courage to do something about it? Di ba? So, yung sasabihin mong worried talaga sila. Tsaka isipin mo, dun sa mga nangyayari ngayon, hindi ka ba nadadamay? Eh ngayon, ang choice is with them. Gusto ba nilang pabayaan na madungisan yung institusyon namin? O sila ba'y gagawa ng hakbang para proteksyonan yung institusyon at yung integridad ng mga matitinong miyembro? Pero may naririnig ba kayo, may mga pag-uusap na, may mga ilang mga grupo na kanya-kanya nag-uusap na they are reconsidering new leadership? Madami. Ang problema naman laging may ganyang usapan. Ang problema dyan, lilitaw ba at papanindigan, di ba? Lagi naman ganyan eh, di ba? Kasi ang takot ng iba, baka gumalaw sila, hindi matuloy, maipit sila, di ba? Yun yung problema naman lagi dyan eh. So parang nag-iintayan eh, di ba? Tapos, okay, sinasabi nila, bait ako nagsalita ngayon in connection with the speakership. For the record, sinabi ko nga kanina doon sa Senate, 2012 budget, 2014 budget, 2015 budget, question ko na yan. Independent ako noon, paano naman ako magkaka-ambisyon mag-speaker noong panahon na yon? Yes. Kaya lang, sinabi ko nga, I gave up on this questioning kasi independent ako, talo lang lagi ako sa botohan. Okay? Ngayon, nagkaroon lang ako ng pag-asa noong nagsalita si Presidente BBM sa SONA. Kung hindi, wala. Ano ba mangyayari dito? Isa lang ako, boboto ako. Sasabihin ko yung problema. Wala naman mangyayari. Congressman Tiangco, naniniwala po kayo sinasabi nyo na napakahalaga ng papel ni Congressman Zaldico na nasa Amerika ngayon since July. And base po sa pag-uusap namin ni Congressman Garbin na nakausap daw niya si Congressman Zaldico 2-3 days ago, ay wala namang nasabi kung kailan ito babalik. Pero mag-i-issue daw po ng statement kung kailan, hindi rin po alam ni Congressman Garbin ayon po sa kanya. Well, doon po sa small committees ay hindi lamang si Congressman Zaldico, 4 po silang miyembro. Kung Yes, hindi po. po tayo nakakakuha ng sagot or hindi hindi po nagpaparamdam si Congressman Zaldico because of sa kanyang medical leave, yun pong 3 miyembro pa na nabanggit nyo, kagaya ni na dating Congresswoman Stella Kimbo, Congressman Manuel Dalipe, and Marcelino Libanan. Ito po ba, tingin nyo, kung wala namang Zaldico, ay pwede sila ang makausap or mag-explain kung ano ba nangyari dun sa budget insertions? Number one, hindi ko alam kung sinama ba sila sa usapan o ginawa lang ni Congressman Zaldico yan mag-isa. Okay. Mas mabuti, Cheryl, hindi naman ako masok sa trabaho nyo, mas mabuti kung matanong nyo silang 3, isa-isa, kung sinama ba sila doon sa meeting o hindi. Kasi kung sinama sila, then, maaaring masabi nila kung ano nangyari. Kung sinabi lang hindi sila sinama, o di isang tao nilang makakasagot. Okay, umiinit ay yung pong mga binanggit ng mag-asawang Diskaya na mga pangalan ay isang contractor pa lamang sila. Marami pang contractors po ang dawit dito. Maliban na lang, I'm not sure kung magsasalita ba yung iba, lalo na kung may koneksyon ang isang government official on a certain on this particular
construction companies. Ano po? Siguro, ano po rin ang ating mensahe na lang, Kong, kay Congressman Zaldico, mga kapwa niyo kongresista at sa publiko sa gitna nitong mainit na usaping ito, Congressman Tiangco. Hindi, okay. Okay, number one, no, babalikan ko, yung sinasabi lang, sinasabi ko lang to dahil nagka-interest ako sa speakership. Si Governor Bones Dolor, hindi naman congressman yun ah. Bakit niya sinasabi na karamihan ng project doon sa Mindoro ang nakakuha sa West? Ano naman yun? Pati ba yun? Gusto niya mag-speaker? Paano mag-speaker yun? Governor yun. Di ba? So, ibig sabihin, sinisiraan lang nila ako kasi ayaw nila mabuking yung kalokohan nila, di ba? Ngayon, kung ano sasabihin ko sa taong bayan, ang dapat i-address yung mga kasamahan ko sa Kongreso, di ba? Nasa kanilang kamay yung pagprotekta doon sa institusyon, no? Dapat naman patunayan namin na karamihan sa amin ay gusto ng kabutihan at gusto ng ipakita kung ano yung katotohanan. Kasi hindi naman lalabas yung katotohanan kung ganito ang liderato, di ba? Ayaw nga nilang patawag si Saldico, pinoproteksyonan nila si Saldico. Yung Infracom, ang layunin lang doon, proteksyonan si Saldico. So paano lalabas yung katotohanan? Hanggat hindi lumalabas yung katotohanan, nakapani-paniwala sa tao, ay, ano mangyayari dyan? Lalong magagalit lang tao at wag naman tayong manhid, no? Alam natin galit na yung tao. Alam natin. So, bakit hindi pa tayo gumawa ng aksyon? Huwag naman natin subukan yung galit ng tao. Congressman Tiangco. Huwag natin subukan yung galit ng tao. And Yeah. lastly, doon sa accusation sa akin, I volunteered to be the first to be audited by the independent commission. Oh, ano pang sasabihin nila sa akin? Huli na lamang po, Congressman Tiangco, pahabol lamang po. Over the weekend, naglabas ang palasyo mula po sa office ni Executive Secretary Bersamin at ang kanyang sinabi ay clean your house first. Ano po ang tugon nyo dito pertaining to the Congress? So it is very clear naman. Alam mo, kami na lang congressman, ang tila hindi alam kung sino ang problema dito sa House. Kahit makipag-usap ka sa ibang tao, kitang-kita nila doon sa storya kung sino may problema, pinoproteksyonan lang namin. Number one, no? Number two, makikita naman, no? Sinabi a part of the statement of the Executive Secretary is, kailangan talaga independent body yung mag-imbestiga. How can we investigate ourselves? Hindi nga pwede mag-under oath yung congressman doon. So ibig sabihin sa investigasyon, exempted yung congressman. 'Di ba? So wag naman natin niloloko yung tao. 'Di ba? Gusto pa natin Ay, nako. With all these also, Congressman Tiangco, sa nangyayari, ang hinahanap din ng tao, nasan si House Speaker Romualdez on this? Paano niya napoprotektahan, paano niya pinoprotektahan ang imahe, integridad ng Kamara bilang House Speaker? I don't know. I cannot answer that. Sorry, I cannot answer that. That's up to his own judgment, no? I cannot explain that matter. But do you feel him as the Speaker, as the leader of the Congress, na may ginagawa bilang protektahan ang integridad po ng Kamara? Alam mo, Cheryl, wag nang intayin ng ating mga... Kasi, okay, if the leader is not able to protect the integrity of the House, we as elected officials have a constitutional duty and a moral obligation, 'di ba, to make the truth come out, 'di ba? Kaya lang, ilan lang kaming openly nagsasalita, mabibilang mo naman 'di ba? So, it's up to the members to decide.
Do they want to keep the status quo despite the fact na ito yung nangyayari? It's up to them. Isa lang boto ko, Cheryl. Wala naman akong magagawa. At pero bilang miyembro, may nararamdaman ba kayong ginagawa ang speaker para maprotektahan or maisalba ang integridad ng Kamara? I think, sa akin, honestly, hindi Kasi yung pagpilit pa lang noong TRICOM, bakit mo inuunahan yung independent commission na ang congressman kasama sa inaakusahan. Sabi ni Mayor Magalong, 20% for the Committee on Appropriations. Kung yung contractor may 10%, yung DPWH may ilang percent, ang pinakamalaking sinasabing kumuha ng pera is Congress. So bakit Congress ang mag-iimbestiga kung siya ang pinaka-inaakusahan na mas malaking kinuhang pera? Hindi ko alam, tutuloy pa ba ng investigation bukas? Sinabi na dito sa Senate na yung House leaders nakakatanggap. So, anong klaseng investigasyon yan, di ba? Kung may delikadesa man lang na natitira pa, di ba, the best way is to just give a free hand to the independent commission. Number 1 yan. Number 2, ang sinasabi laging dahilan, oversight. Above the duty of oversight is our delikadesa. If we think, when we exercise the duty of oversight, hindi maniniwala yung tao, pwede dapat sabihin namin, hindi namin maimbestigahan yung sarili namin. Pag pinilit natin yan, isa lang talagang i-cover up yung kasalanan ng House at magtuturo kung sino ang may kasalanan. Ganun lang po yan. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Navotas Representative Toby Tiangco.